part 2 ng ating love story series. So kagabi, chinika ko na sa inyo ang ating part 1. At kung hindi ba kayo nakakapanood, much better na unahin nyo yung panoorin bago ito, okay? So sa part 2, ito na, di ba nag-update na siya lagi. Good morning to good night, day. Tapos may mga calls na, ganto ganyan. Nung una, hindi ko pa talaga bet makipag-video call sa kanya kasi hindi ko naman siya bet me. Sa totoo lang ha, ito. Alam naman ng asawa ko yan, kahit pa isumunyo ko. Alam niya, hindi ko talaga siya bet. So, dahil ko siya sinasabihan na, bakit hindi mo itry na magpakasal sa kalahi mo lang. So, yun na nga, na-open up ng asawa ko na may mga alliance nga daw, na dumating, yung mga ipagkakasundo sana sa kanya, pero hindi niya bet. Okay? So, hindi natuloy at na-engage nga siya once. Yun ay na-chika ko na sa inyo. So, anyway, moving forward tayo. Nangyari that time, nag-uusap na kami about sa mga personal na bagay, ganto ganyan, nasa-share na siya, ako din, unti-unti na ding nagkagaanan kami ng loob. So, ang nangyari that time, binabalak na niyang pumunta ng Pilipinas. Pero at that time kasi mga may corona, COVID that time, so, travel ban that time, hindi pwede makapasok ang mga turista. And, ayun, nagbalak nga kaming, yung unang meet namin is sa Maldives. So, ready na lahat, nag-order ako ng mga damit sa, sa Shein, 26,000 na gastos ko, Kasi, bakit 26,000? Kasi, binilhan ko din siya ng mga panligo niya, yung mga shorts ba. Tapos, yung mga sando. So, kasama yung mga gamit niya, hindi lang sa akin, kaya umabot ng 26k yun, kasi baka ma-question ako, day. Pero lahat ng pera na yun, sa kanya yun, day, hindi yun akin. So, bumili ako ng gamit niya, bumili na ako ng gamit ko. So, yun na. Bakit kung, ito may tanong, bakit daw napili ko na Maldives yung una dapat naming met up ng asawa ko at hindi sa Pilipinas o sa India? Ito yung rason kung bakit. Gusto ng asawa ko dumiretso siya sa Pinas. Ako naman ayaw ko. That time, February, parang hindi pa nagli-lift yung travel ban that time. So sabi ko sa kanya, wag mo nang antayin yung travel ban since atat na atat ka naman na mag-lift yung travel ban kasi atat na atat ka na nga siyang makipag-meet up sa akin. So ang ginawa ko, hindi ko pinili ang hindi ko inantay na mag-lift yung travel ban kasi pag nag-lift yun, ang unang meet up namin for sure is ang Pinas. Ayaw ko. So, hindi ko inantay. Sabi ko sa Maldives na lang kamo, ganto ganyan. Kasi free visa naman tayo sa di ba? Maldives, mga Pilipino. So, yun na. Nag-book na lahat. Ready na nga lahat. May accommodation. Mga, return ticket, meron na din. Day, pagdating ko ng, ng immigration, day. Bayot. Na-offload ako, day. Alam niyo yung ginawa sa kahit ilang beses ako nag-beg sa immigration officer, day, hindi talaga ako pinayagan, day. Ang worst talaga ng scenario, naiyak na ako, kasi pinunit yung, yung boarding pass ko, day. Kasi nakalagpas na ako, nakapag-check-in ako lahat. Sa immigration lang talaga ako hindi nakalusot. So, pinunit yung hindi naman kailangan punitin yung boarding pass. Doon ako nasaktan, kasi pinunit siya, day, sa harapan ko, So, doon ako medyo nainis. Alam mo yung hindi ka pwedeng magmura kasi nasa nasa yung kaharap mo, ganto ganyan. So, pinipigilan ko daw yung sama ng loob ko. So, wala akong magagawa that time. So, pinalabas ako ng ng immigration. Sinabihan ako na magantay ako dun sa labas kasi ibababa lang daw yung mga bagahe ko. Ngayon, tinawagan ko yung asawa ko. Alam mo ginawa niya, day? Nakikita niyo kung paano siya sumayaw sa videos na ina-upload ko. Ganyan yung sayaw niya nung tumawag ako sa kanya. Kasi sobrang happy siya na, magkikita na kami. So, nagpapak siya that time ng mga gamit and bagong ligo siya. Okay? Tapos, nung pagkasabi ko sa kanya na, hindi ako pinayagan, na-offload ako, ganto ganyan. Sabi niya, nagbibiro daw ako, tapos nakasmile siya, nagbibiro daw ako. Sabi ko, hindi nga ako pinayagan. Maniwala ka sa akin, hindi nga ako pinayagan. Sabi niya, paano yan? Bakit daw? Ganto ganyan. So, sinabi ko na sa kanya. Sabi ko, pwede mo tumawag muna ako sa iyo mamaya, at mamaya na tayo mag-usap kasi gusto ko talaga umiyak sa labas ng immigration, day. So, ayun na. Hindi natuloy. So, ang ginawa ng asawa ko, since nakabook naman na yung accommodation, ginawa niya, in-adjust niya yung date ng flight niya. So, may penalty yun, day, of course. So, in-adjust niya ng, hindi ko maalala mga 2 weeks yata or more than a week. Ang sinama niya sa Maldives is yung close friend niya. Nag-shoot sila ng kanta doon. So, yun, hindi natuloy yung unang meet up sana namin ng asawa ko. Ngayon, bakit low yung energy ko, Kasi nakaharap ako sa init, day. Ang init dito, 43, 43 to 44 ang temperatura dito, day. Ang init. So, hayaan nyo na. Ginawa ko to, day, para machika ko lang talaga sa inyo. So, yun na. Tumuloy sila ng Maldives. Ako naman sa Pinas, day. Lungkot-lungkutan ng peg nyo, day. Ngayon, pagdating ng Mayo, yung travel ban, nag-lift na yon. So, agad-agad niyang agad-agad siyang kumuha ng visa, nag-book na siya ng ticket, ganito ganyan. At sa kasamaang palad, yung binigay sa kanya na na tawag dito, kasi doon sa immigration officer dito sa India, nung nag-apply siya, tinanong siya ng matandang head officer doon, sabi niya, hindi immigration officer, embassy, dahil sa embassy. Oo, tinanong siya nung parang head officer doon, sabi niya na, may kikitain ka doon? Sabi ng asawa ko, wala naman po. Tapos sabi nung officer doon na,
madami nang nag-a-apply dito na pupunta ng Pinas tapos sasabihin wala naman lang kikitain, pure ano lang daw, gala lang daw. Tapos maya-maya magpapakasal. O babalaan kita, ginaganon daw siya nung officer day, binabalaan kita. Huwag kang magsuot ng mga alahas doon kasi may nalaman akong ganto ganyan. O, 'di ba? So wala namang masama doon sa sinabi niya kasi totoo naman. Pero ang hindi namin matanggap is nung after 5 days na na-release yung visa ng asawa ko, akala namin dahil 7 months yung binigay sa kanya. 7 days lang, me. Yes, totoo yan. Kaya na-disappoint kami ng asawa ko that time kasi 7 days lang yung binigay. Wala kang magagawa. Nabook na yung accommodation namin. Kaya hindi ko siya nadala ng Cagayan de Oro kasi taga Cagayan de Oro ang tawag dito. Napakilala sa parents ko. Kasi 7 days lang. Yung nabook na namin sa El Nido, bayad na yon. So kailangan naming tumuloy. Kasi ang bala kasi namin, Naiya, Manila, tapos kinabukasan, diretso na kami Palawan. After ng Palawan, ng shooting doon, diretso kami ng Cagayan de Oro. Hindi naman hindi naman nagtugma yung schedule. Bayad na din. Ayoko naman na masayang na naman. So, tumuloy kami ng ng Palawan, doon lang 6 days, tapos bumalik ng Manila ulit kasi flight niya na naman. So, yun na. Doon na kami nag-engage me. Oh. At doon na, secrets! Huwag niyong sabihin na pati yun, alamin niyo pa. O, di ba? So, magpa-part 3 ako mga mi, at with full energy niya. Ngayon kasi nagmamadali kami kasi papunta na kami ng airport at siningit ko lang to. Huwag kayong mag-alala kasi marami pa kayong aabangan. So, yun lang muna for today's video. This is your Miss Elle, ang inyong Pinay na naninirahan dito sa South India. Pa-like ako mga mi and share na din. And then comment down after nyo i-share. Thank you so much. See you in my next vlog.